Si Kagawad Marjorie ng Angat Bulacan ay lumaki sa payak, ngunit puno ng pagmamahal na tahanan. Bata pa lang ipinakita na niyang pagiging masipag at mabuting anak sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsumikap siyang makatapos ng kolehiyo upang maabot ang kanyang pangarap. Ngunit sa halip na para sa sarili, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ngayon, bilang isang kagawad, patuloy siyang nagsasakripisyo para sa bayang isang huwarang lingkod na handang magsilbi sa kabila ng lahat ng hamon. Ano po, Itay? Isa lang ako. O anak, Isa lang tuloy. nagaya ka na ba? Nahatid na kita sa eskwelahan mo. Halina po kayo at kumakas na po tayo. Tay, tumigil na po kayo sa pagtatanim. Nagkakaedad na po kayo. Ako po ay magtatapos sa pag-aaral. At sa oras na ako po ay makatapos, ako naman po ang tutulong sa inyo. Anak, hanggat kaya ko magtatrabaho para sa inyo magkakapatid. Napakabuti mong anak. Picture tayo bago matapos ang school year na to. Yan! Congratulations sa inyo! Congrats! Congrats! Emon! Congrats, Marjorie! Thank you. Lalo kong magsilbing kagawad para sa ating bayan. Talaga? Sige, susuportahan ka namin. Uy, congrats talaga everyone! Ramdam ko na yung pagkapanalo mo dahil naging isa kang mabuting ehemplo sa lahat ng kabataan sa mga tao. Salamat. My pleasure. Itay, naisip ko pong tumakbo at magsilbi sa ating bayan. Nais ko pong humingi ng inyong pahintulot. Anak, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Tandaan mo, nandito lang ako lagi sa likod mo. Salamat po, Itay. Boto po natin si Kagawad Marjorie! Boto po natin si Kagawad Marjorie! Mabuhay! Mabuhay si Kagawad Marjorie Espayos! Iboto! Anak, proud na proud ako sa'yo at saludo ako sa'yo. At ikinararangal ka dito sa aming bayan. Salamat po ako sa mga taong nagbahala at nagtiwala sa aking kakayahan. Asahan niyo po na gagawin ko ang aking responsibilidad. Muli, maraming salamat po. Mabuhay! Mabuhay si Kagawad Marjorie Espayos! Saludo kami sa'yo! Boto nyo ang anak ko! Sa kalalan! Mabuhay! Mabuhay si Kagawad! Magandang tanghali po sa lahat. Kami po ay taga LCBI, Group 6 sa subject po na EP. Ito po ay aming proyekto. At ipinapakilala po namin sa inyo ang aming butihing kagawad ng San Roque na minamahal po namin lahat at ng mga mamamayan. Siya po ay walang iba, kundi si Kagawad Tita Marjorie Espayos. Unang tanong po, Kagawad Tita Jane, ano po ba ang pinakamahalagang katangian na dapat pong taglayin ng kabataan upang maging tunay po na pag-asa ng bayan? Una, magandang tanghali po. Ang isang kabataan, syempre dapat maka-Diyos siya, mahal niya at may respeto siya sa magulang, disiplinado, responsableng bata, at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Pero base po sa mga nakikita ko po sa kasalukuyan, ang lahat po sa mga kabataan, hindi naman po sa lahat ko, pero karamihan po sa kanila ay may issue po tungkol po sa teenage pregnancy, sa mga nasasangkot sa mga hindi magagandang bagay, katulad na lang po ng pagdodroga at yung paggamit po ng mga illegal o pinagbabawal po na gamot. So, ikalawang tanong naman po, paano po ba nakakatulong po ang edukasyon sa paghubog ng kabataan bilang pag-asa po ng bayan? Nagkakaroon sila ng malawak na kaalaman, nadadagdagan syempre yung mga kaalaman nila, malawak na pananaw, at nagtuturo sila ng magagandang ugali sa mga bata. Maraming salamat po muli sa inyong kasagutan. Base din po sa nakikita ko, karamihan naman po sa kabataan ngayon sa kasalukuyan
Nag-aaral din po sila ng mabuti. Lagi po nilang inuuna yung edukasyon. Pero isa pa pong tanong, bakit po may mga bata na hindi po nakakapag-aral o hindi po inuuna ang edukasyon kahit pinag-aaral pa rin po sila ng kanilang mga magulang? Siguro, minsan dahil na rin sa impluensya ng kapwa nila or pwede rin dahil sa kahirapan nila sa buhay. Ikatlong tanong naman po, ano po ang mga hamon na kinakaharap po ng mga kabataan sa pagiging pag-asa po ng bayan? Yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, yung iba, sa dala na lang din ng kahirapan, hindi sila makapasok sa eskwela kahit gusto nila. Meron silang mga kaibigan na na-influensyahan nila patungo sa mga gawain. Maaaring pwede rin na kulang sa gabay ng magulang. Salamat po sa inyong kasagutan. Sunod na tanong po, paano po maaaring makatulong ang mga kagaya po naming kabataan para po mapaunlad po namin ang ating bayan kahit po kami ay nag-aaral pa lamang po? Sa mga kagaya mo, syempre, mag-aral kayo mabuti. Diba? Maging mabuting mamamayan kayo. Pwede kayong makilahok sa mga, halimbawa, sa gawain ng barangay. At maging mabuting impluwensya kayo sa mga kagaya ng kabataan. Ano po ba ang mga responsibilities po ng mga parents or ng mga magulang po para po sa gobyerno at sa paghubog po ng kabataan bilang pag-asa po ng ating bayan? Siguro, syempre, kailangan nila ng bigyan ng tamang gabay yung mga anak nila. Sunod po na katanungan o ang panghuling katanungan po, sa panahon po ngayon or sa kasalukuyang panahon po, masasabi pa rin po ba na ang mga kabataan po na katulad po namin is pag-asa pa rin po ng bayan? Sana, sa ngayon, may mga bata pa rin naman na masigasig mag-aaral, may mga bata pa rin naman na kagaya ng nakikilahok dito sa amin sa barangay, and sana ipagpatuloy nila yon at maging ehemplo sila sa lahat ng kabataan. Maraming salamat po sa pagsagot niyo po sa aming katanungan. Maraming salamat din po sa pagpayag niyo na ma-interview po namin kayo. Maraming salamat po and God bless po. Maraming salamat din. Sana nasagot ko lahat ng tanong mo gusto. Thank you po. Si Kagawad Marjorie isang taong hindi lamang naglingkod, kundi nagmahal ng buong puso sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan at sa bawat taong kanyang natutulungan. Ang kanyang kabutihan, dedikasyon at malasakit ay nagiiwan ng marka sa ating mga puso. Sa bawat ngiti at sakripisyong kanyang ibinibigay, ipinapakita niya na ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa taos-pusong pagsisikap na mapabuti ang buhay ng iba.